Kamusta ka, tropa? Minsan, may mga bagay, pagkakataon, tao, or pangyayari na bigla na lang darating o magaganap na hindi mo inaasahan. Solid pala dito. Grabe, first time ko makapunta rito. Yun, lalaki. Sa araw na ito, ay naisipan kong ikutin ang palibot ng pinakamalaking lake sa Pinas. Barangay Mabato, Azufre. Ilang barangay kaya matadaan natin dito? Wow, ganda oh. Museum ng mga wooden artwork. Walang salitong plano, basta na lang ako tumingin sa mapa, nagpin ng mga nakita kong mga bayan, tapos lumarga. Masarap yung palaka, para siyang chicken nga. Doon din sinasabi sa mga videos. Ngayon, titikman natin yung worm. Hindi ko inaasahan na along the way ay mamimit ko yung mga taong medyo matagal ko nang hindi nakikita. At mga taong ngayon ko lang nakita o nakilala. Naka-experience tayo nakakaiba. Dagdag experience. Solid tong ride na to. Hindi ko talaga ina-expect. Kaya sa video na ito, ikukwento ko sa inyo ang aking naging experience. At isasama ko kayo sa aking pag-ikot sa palibot ng isa sa sikat na lake sa Pinas, ang Laguna de Bay. Nung kuntil na sinasabi ko, so ito na pala yung pinaka dulo nung kuntil. Yan ang daan natin dito pag ganun. What's up sa inyo mga tropang gala? It's me again and we are back for another video. Good morning, good morning. It's 4:40 AM in the morning. It's a beautiful morning or madaling araw. Welcome sa bago nating video, no? Na ating paggala. Meron ako kasing gustong subukan, no? Na sa pagmumotor. Actually, dati ko pa gustong subukan to nung nagbabike pa lang ako. Itatry ko yung hindi ko na try nung nagbabike ako. Ngayon nandito na ako sa Lacson Avenue. Itatry natin yung Laguna Loop. I believe yung gagawin ko is yung reverse Laguna Loop kasi dito ako magsisimula sa may Muntinlupa, Alabang, papunta ng San Pedro, then Calamba, Santa Cruz, Pangil. Hindi ko lang sure kung reverse ang tawag doon parang napanood ko lang sa isang video, pero kung reverse or in-reverse, basta mag-loop tayo. Dilibutin natin yung palibot ng Laguna de Bay. So tatakbo tayo ng mga around 230 plus kilometers paikot. Usi-usi ko na mangyayari. Samahan niyo ako. Let's go. Mas pinili ko na ang ruta na magsisimula sa Muntinlupa papasok ng Laguna. Dahil in-anticipate ko na baka abutan ako ng rush hour pa uwi, ay minabuti ko ng iwasan ng East Service Road. Sa rutang ito, ang unang madaraanan ng mga bayan ay ang San Pedro, Piñan, Santa Rosa at Cabuyao. Dahil nga dito ay may naalala akong bigla. So yun, papasok na tayo ng Laguna, no? Pero huminto ako saglit kasi naalala ko yung tropa pala natin na nakasama natin sa Sagada. Kung naalala nyo, nung nagsagada tayo, si Clarence, dito pala yung sa Cabuyao. Daanan ko na rin kaya kasi dadaanan ko, dito naman tayo sa Laguna, so daanan ko na siya. Makakamusta man lang. Dadaanan natin siya para mabisita na rin kasi tagal ko na rin nakita to. Huling kita namin nung Sagada pa Sagada, last year pa yun. Ipin ko na pala sa mapa ko yung Cabuyao kasi ang nakapin dito yung San Pedro, then Calamba na yung sunod. Wait lang, ito nga tayo dito saglit. So nandito na pala tayo sa may San Pedro Laguna na to actually. San Pedro Laguna. Manggugulo muna tayo dito saglit bago tayo umikot, no? Ito na pala, welcome San Pedro. Ayan, no? Sakto. Mayroon talagang mga manok, no? San Pedro Hi! Manggugulo muna tayo sa tropa natin, si Clarence, no? Let's go. Ayan, no? Mga tropa, nandito na tayo sa Banay, Cabuyao. Dito rin kami dumaan nung pumunta kami na Malagunti. Kung di nyo na pa napapanood, eto yun. Punta kami na Malagunti. Sobrang gandang experience nun, lalo na adventure talaga kasi rough road yung daan. Masusubukan talaga yung mga adventure bike. Masusubukan talaga yung mga motor dyan. Pero kaya naman. Anyway, hanapin natin yung bahay nila Clarence dito. Let's go. Tawagan muna natin siya. Ayun, hey! Lumagpas pa. Tropa, ito pala dami mong baya. Clarence, everyone. Saan ako pwede mag-park? Sumagbit lang ako dito para mangamusta at manginain. Napasarap ng konti ang kwentuhan kaya sinadya ko na magpaalam para hindi na din ako gabihin sa ride na ito. Salamat sa breakfast. Oo ba? Shoutout. O baka may shoutout ka. Shoutout mo si tatay. Shoutout sa asawa ko na natutulog. Shoutout daw kay Cherry, natutulog. Dito sila natin. Salamat brother. Susunod ulit. Ingat. Chat na lang kung saan tayo mapunta. Brother, thank you. Ingat. See you. Mula sa bayan ng Cabuyao, tatagusin mo rin ang ilang pang bayan ng Laguna para sa loop na ito. Nandyan na ang Calamba, ang hometown ng ating national hero na si Jose Rizal. Los Baños, kung saan kitang-kita ang Mount Makiling. Victoria, na tinaguriang Dock Racing Center of the Philippines. Santa Cruz, na capital city ng Laguna, at Pagsanhan,
ang tinuturing na tourist capital ng Laguna. So dito rin makikita yung Pagsanhan Falls, which is tinatawag na nilang Cavinti Falls yata right now. Parang binago na yata. Grabe, first time ko makapunta rito. Grabe, no? Isang straight na ridge ng bundok, no? Bundok siya na isang diretso. No? Para siyang ridge. Kung doon man tayo dyan man na tayo tataan, grabe, solid yan. We'll see. Let's go. Nakaka-excite, grabe. Cool ng arko na to. Pagsanhan, 1870 to 1880. Oh. Ay, grabe, old school yung bahay. Tasa Pagsanhan. Ano pala yun? Kala ko, Barrio Tasa. Pangalan pala ng ng restaurant. Pero grabe yung mga bahay dito. Yung iba, naka old school pa rin. Ito, ito rin. Ito, sa kaliwa ko. Old school po. Pagkakabuild. Grabe, first time ko dito. First time ko. No? Yung mga bahay dito, old school pa. Ito, lalo, no? No? Para ka nasa Intramuros, old school pa. Pagsanhan Municipal Building, ito pala yun. Grabe, solid dito. Medyo old school yung designs. Nasin kahoy pa yan solid, ganda. Let's go. After Pagsanhan ay may kiraan naman tayo sa iilang pang bayan na parte pa din ng Laguna. Nandyan ang Lumban na isa sa mga matatandang bayan ng probinsya. Ang bayan ng Kalayaan na officially subdivided into 3 barangays. Yan ay ang Longos, San Antonio at San Juan. Then, dumaan tayo sa bayan na ang pangalan ay hango sa salitang paet or chisel, isang tool na ginagamit sa wood carving. Ito, ang bayan ng Paete. Ito yung mga bayan pa na nadaanan natin, no? Mag-lunch tayo sa... Kung titignan nyo yung mapa, meron kasing parang mahabang kuntil papasok ng Laguna de Bay. Sa dulo nun, merong kainan. So doon tayo kakain. Doon tayo manananghalian. Para mapasok na rin natin yung kuntil doon sa loob ng sa loob ng Laguna de Bay, no? Since this is a loop at gusto ko nga ikutin yung paligid ng Laguna de Bay. So yun, doon na tayo kakain. Kaya sa dumiretso ko Papidilla, pasukin na natin yun since nandito na tayo. Mula sa bayan ng Paete ay madadaanan pa natin ng iba pang bayan ng Laguna tulad ng Pangil, Sinaloan, Fami, Mabitak at Pakil. Bago tayo pumasok sa probinsya ng Rizal na isa din sa yumayakap sa Laguna de Bay. Pangil na pala to. Tama nga, Pangil nga, Pangil Laguna. Welcome Siniloan. Siniloan na to. So nandito na tayo sa Fami Laguna. Ayan, Barangay Batuhan, Fami Laguna. Wow, ganda. Rice field. Tapos bundok sa harap. Ayun. Paano malalaman kung lokal? Walang taillight, walang helmet. Part na pala ito ng Mabitak, Laguna. Ito palang kakainan natin ngayon is nakita ko lang siya sa Google Maps kasi habang nag-check ako ng mga pwede ko ipin para nga yung biyahe is paikot talaga ng Laguna de Bay. Nakita ko yung parang yun nga, yung kuntil. Yung mahabang kuntil. Tapos nakita ko sa dulo may kainan, so tinignan ko. And yun, nakita ko yung Nanay Rosie's kainan sa Kubo. Yun yung parang nasa gitna ng biyahe, ng paikot, ng loop na to. Sabi ko dito, doon na ako mag-lunch. So kung maisipan nyo rin na mag-Laguna Loop, gusto nyo pasukin yung kuntil. kuntil na yung tawag ko doon kasi isa siyang mahabang, sa mapa isa siyang mahabang kuntil. Kasi normally ang nakikita ko, hindi na sila pumapasok doon dumidiretso na sila ng Pililla. Hindi na sila pumapasok dito. Pero ako gusto ko palibot talaga ng Laguna de Bay. So pinasok ko na to. So dito na tayo sa Barangay Dambo, Barangay Mabato, Asufre. Ilang barangay kaya matadaan natin dito? Barangay Kabulusan, Barangay Casarial. Ganda ng daan dito, grabe no? At sementado pa. So ito nasa left side natin, ito yung Laguna de Bay. May mga resorts na rin pala dito. Ito, tulad na ito, resort. Yun grabe Ganda ng bundok sa kanan. Ayan magandang daanan to kung mag-Laguna Loop kayo. Kesa mula Pangil, dediretso nyo ng Pililla. Pasukin nyo na rin tong mahabang kuntil sa mapa ng Manila de Bay. Ayan yung Laguna de Bay
Ang lapit lang natin, no? Oo, di ba? Kita na dito sa ito yung bundok sa kabila. Kitang-kita dito. Ayun, no, lapit lang. Ganda talaga ng view ng bundok dito sa kanan, no? Bali mamaya pala, yung pabalik after natin kumain, ang daan natin is yung sa kabilang side ng bundok na to. So ngayon, di tayo. Ito yung bundok. Mamaya yung pauwi sa kabilang side niya ng bundok na to sa kanan. So dun, sa likod niyan. Doon naman ang daan natin. Palay-palay. Dito na tayo sa palay-palay kasi daming palay, ayun, no? So yun, dito na siya sa bandang unahan. Part na to ng hala-hala. Ito na yata eh. Ito, kainan sa kubo. Bukas kaya, tingnan natin. Nanay Josie's kainan sa kubo. Sa loob. Tingnan natin. Bukas po. Open? Open po kayo? Saan po pwede mag-park? Doon na lang. Siguro dito na lang. Dami palang kubo. Yeah. Dami pala ditong kubo. Yeah. Teka, kumain muna tayo dito. Yung paligid ng Laguna, di ba? Oo. Nakita ko ito papasok. Sabi ko, hindi ako may kainan. Saan pa kayo galing yan? Manila. Sa Manila po. Manila po. Manila. Tondo. Tapos nakita ko itong kainan niya, sabi ko dito na ako kain, sakto. Doon ako galing, doon ako dumaan, Muntinlupa. Paikot, tapos palabas ako dito sa Pililla mamaya. Buti nga po bukas kayo ngayon. Oo. Kasi nagbakasakali lang ako na Kahapon, ang dami, mga riders, mga... oo, pag Sabado na linggo. Kaya hindi ako sumabay kahapon kasi inisip ko marami. Ito yung sinasabi ko na isa sa mga hindi ko inaasahan sa simula ng video na ito. Mananghalian lang ang ina-expect ko, pero nagkaroon pa ako ng kakwentuhan saglit at isang lugar na maaari kong balik-balikan tuwing magagawi ako sa probinsya na ito. Iba talaga kausap ang mga lokal. Based on my experience, bukod sa napakasimple ay kadalasan punong-puno sila ng magagandang storya. At para bang nakikipag-usap ka lang sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita. Hanggang, ano kasi nagbubukas? Alas 5 bukas. 5 hanggang 7. Tagal. Buti nga naisipan nyo lagyan ng kainan. Laki ng space yun. Lalo na ang pandemic, lagi po naman dito na, ay bawal ang kainan sa labas. Oo nga. Dito nagpupunta ha, ay maniwala kayo kahit mga tiga Manila rito, Pasig, Antipolo, Quezon City. Lalo kahapon, yung mga tiga Antipolo, upaan kami, nagbabike, yung mga babae, mag-asawa. Yun yung Noong nakaraan, 19, kada linggo, mga tiga Antipolo, lagi rito eh. Meron pa kami dito sa Fishport. Puntahan mo, mas maganda na tabing dagat yun. Saan po banda? Alam mo, pagka mamaya Labas ka dyan, kanan. di ba kakaliwa ka? Di ba sa Bungam, Coliseum? Didiretso ka, tapos tabing applyan niya, sabi mo saan ba dito Fishport? Mas maganda ro, yung talagang kuhanan ng mga kuha. Yung mga nagbabike, nagmumotor, pagkagaling doon, diretsohan dito kumakain sa akin. Tapos may tagus rin po yung palabas dito. Oo, palabas din doon. Sa amin dyan din, highway din ang lalabasan mo. Okay, sige, tignan ko po mamaya. Maganda yung sa Fishport, yun ang kondito sikat dito sa amin. Fishport. Puntahan talaga. Ay hindi naman ang isa sa magandang bagay kapag nakakausap ka ng lokal. They suggest places na pwede mo ding puntahan dahil mas alam at kabisado nila ang lugar. So yun nandito tayo ngayon sa kay Nanay Rosie's kainan sa kubo. Kaya pala siya kainan sa kubo kasi puro kubo dito. May CR, kubo, and talagang probinsya vibe. So ngayon nandito para ako nasa Pampanga lang or probinsya nga kasi paligid puno. Then ganda nung naisipan nila, nilagyan nila ng mga kubo para gawing restaurant or kainan. And sobrang solid, tahimik since it's a weekday. And good thing about here, meron din silang resort. Ito papakita ko sa inyo. Okay na okay siya kasi may mga cabins, may mga pampamilya na lugar na houses or villas. And meron pa silang bar sa taas. Yung bar bukas daw everyday. So up until 10 PM. So yun yung resort nila, So kaya ko na lang dito yung Facebook page para kung sakali ma-inquiry kayo. Doon na lang kayo magtanong, mas updated yung prices. Anyway, ito yung in-order ko ngayon. Bicol Express, 2 rice. So gusto ko sana kumain ng marami kasi baka ma-bloated ako. Since kumain ako kanina baka mapupa ko bigla. Tara, kain tayo.
hilig ko sa Bicol Express. Nung pumunta kami Batangas, kumain din ako ng Bicol Express. Ngayon, Laguna, Bicol Express ulit. Tikman natin, kain. Mainit. Solid. Lang. Ba't ako mainit? Solid yung Bicol Express nila. Yun, ang maganda dito is province vibe talaga. And saktong-saktong pahinga. Sabi nga nila, tatay is pag weekend, punuan daw talaga dito yung mga nagbabike, mga nag-ride. Siguro yung mga nagluloop din. Pero mostly mga nagbabike. Tapos may tinuturo siyang seaport yata dito, or fishport dito. Puntahan natin mamaya. Dito lang daw yung daan. Tapos may tagos naman daw doon palabas. So daanan na lang natin para ma-videoan natin. No? Kain mga tropa. Kilala niyo ba si Boy First Time? Oo, idol yun, idol. Solid yun, no? Maliban nga kina Tatay Perry at Nanay Rosie ay may namit din ako katulad ko na gumagawa ng mga videos at sinishare sa YouTube. Siya ay si Tito Jay. Dito nagkakwentuhan kami ng saglit about sa mga contents na maaari kong gawin kasama siya. At dahil nga bukas naman ako sa mga bagay basta related sa travel ay agad naman akong humuko. Kung saan man at anuman ang mapagplanuhan, ilalapag ko na lang sa channel natin. Saka yung travel experience ko. Anyway, yun. Paalam lang ako kay Tatay. Sige, sir. Nice meeting you, bro. Ito pala. Una na po ako. Hi Rosie, thank you po. Masarap yung Bicol. Thank you po. Ay, manugan ko yun, yung mag... Oh, yun nga eh, nag-YouTube din, nakausap ko. Para makasangga mo sa mga ko. Yun nga eh. Sige po, thank you. Bibi, pupunta ako po yung fishport dito. Thank you po Lex. So yun, sila Nanay Rosie tsaka si Tatay. Kasawa. So, pupunta kayo dito. Puntaan na rin. Anyway, puntaan natin yung fishport na sinasabi ni Tatay. Para ma-experience natin. Okay, let's go. Ito. Solid pala dito. May tao ba? Wala. Tingnan natin dito. Banda. I love punta. Tingin lang tayo dito ng konti. So, ito yung Community Fish Landing Center sa Halahala, Rizal. Tingnan natin. So, ito may I Heart Punta. Tingin lang tayo. Dito, kita talaga yung Laguna de Bay. Etong buong lake. As in, kita mo talaga yung paligid. Ito yung pinakadulo nung kuntil na sinasabi ko. So, ito na pala yung pinakadulo nung kuntil. Yan ang daan natin dito pag ganun. Dito tayo galing. So, daan natin dito pag ganun. Dito sila nangingisda. Ayun nga, oh. Ang dami ng isda. Maliliit ay, no? Nasa parang bato. So, mas marami pang isda dyan na malaki. Pero ito na. Grabe. Dito kitang-kita yung buong Laguna de Bay, ang pinakamalaking lake. So dito to sa Halahala. Meron pa sa taas kaso hindi na tayo aakyat dun. Tinignan lang talaga natin tong fishport. So continue na tayo. Papunta ng Padilla. Sino? Mga tropa. Wala to sa itinerary pero sinadjust ni Tatay. Sobrang solid yung mga gantong ride na may makakausap kang mga lokal. Tapos magsasuggest sila ng mga lugar sa place nila na pwedeng puntahan. Diba? Kitang-kita yung buong Laguna de Bay. At sabi ni Tatay nga is puntahan talaga itong mga nagbabike. Grabe yung daan, no? Kita niyo yan? Iyan yung gusto kong daan. Ganyan yung gusto kong daan. Road, tapos mga puno, nag-uumpugan sa taas. No? Tingnan nyo naman. Diba? Napakaganda. Dito lang yan sa punta, Halahala. So itong way na to papunta ng Padilla. At ito is Padilla, Halahala, Pakil Road. Samahan nyo pa ako ngayong araw. At napakaganda ng sikat ng araw. Grabe, oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May mga nagtatanong sa akin, bakit mo nakahiligang mag-ride? Bakit ka nag-ride? Simple lang naman yung sagot ko eh. Dito kasi ako nakakuha ng kasiyahan. Yung puso ko naliligayahan pag nakapunta ka sa mga lugar na hindi mo madalas napupuntahan. Makita ng magandang view. You know, yung experience. Nakakapagod. Pero ito yung pagod na masaya. Ang saya mo kasi napagod ka kasi nakita ka ng magandang kalikasan. Nakita mo yung magandang creation ng Panginoon. Diba? Sobrang simpleng kaligayahan. Napakasimple pero napakasarap sa pakiramdam na ganito yung nakikita mo. Pero, diba yan? Sino ba naman di mo humaling mag-ride kung ganyan yung nakikita mo? Dito sa kabila. Oh! Diba? Solid! Napaka-solid! Kaya tara, samahan nyo pa ako. Akit tayo ng Padilla. Nakapag-decide na ako. Puntahan natin yung windmill. Let's go! Sa loop na ito, una ang bayan ng Halahala sa pagpasok natin sa probinsya ng Rizal.
Kasunod, ang bayan ng Pililla. Mayroon lang less than an hour na biyahe mula kay Nanay Josie sa Hala-Hala hanggang sa mga windmills. Kaya naman, mabilis ko na din narating to para saglitin at makita ng malapitan. So umabot na ako dun sa point na kakaliwa papasok ng windmill. Tapos may nakausap ako dun nakapark na pahinante yata ng truck yun or driver. Mas maganda raw dito sa part na to, bandang unahan. Dahil mas maganda, ito. Mas maganda raw yung view ng windmill dito. Actually, ito na Yun lalaki. Pwede po pumasok dyan? Dito? Magkano? Saan magbabayad dito? Sa loob? Sige, thank you. Thank you. Ito pala. I love Pililla Santis Farmhouse Viewing. This way. Tignan natin. Sabi ni Quiz din, mas maganda raw dito eh. Kaso yun nga lang may bayad. Pero mukhang kahit dito na lang tayo, pwede na no? Para din tayo magbayad. Kuripot. Grabe ang taas yung laki. Sige, sukin na natin. Nandito na tayo. Pero ito na kita na yung mga windmill dito. Ayan Actually, kahit dito na lang pala. Meron lang view deck dito. Actually, kahit dito na lang. Gusto ko lang naman makita ng malapitan tong windmill. Parang nga siya yung sa Ilocos. Tapos ito yung view ng Laguna de Bay. So, ito yung windmill. Ayan siya. So, pwede dun sa kabila. Pag pinin nyo dun pag nag-pin kayo sa Google Maps, ituturo kayo dun sa kabila. Windmill. Malaki. Windmill. Hindi na tayo papasok kasi gusto ko lang naman makita ng malapitan tong windmill dito. May baka pa Tapos ito, Laguna de Bay. Tayo galing Doon ba? Ay parang doon. Ayun na. Ayun yung gitna nung doon tayo galing. Anyway, tara. Balik na tayo. May nakalagay sa likod Alternative energy. Kasi it turns wind into electricity. Yun yung maganda sa kanya. Grabe, laki taas Anyway, pababa na tayo ng Binangonan. Hindi, Morong pala. Mauna yung Morong, then Binangonan, then Pamanila na. Para makumpleto lang natin yung loop. So dito na tayo, tapos na tayo. Sumaglit lang talaga tayo. Minto muna ako dito saglit. Tubig muna. Pero dito pa rin sa Pililla, pagbaba lang ng mga windmill. So biyahe na tayo pababa dadaan tayo Morong, then Binangonan, then pababa na ng Manila. Solid, grabe. Ang ganda lang ng view dito kaya napahinto ako. Pero tara na, let's go. Mula Pililla ay daraanan din ang bayan ng Morong, Binangonan at Angono upang makumpleto ko na din ang pag-ikot sa pinakamalaking lake sa Pinas. Along the way ay naalala ko na may isa pa pala tayong tropa na nasa Angono. Kaya nag-try akong tawagan siya para makamusta ko na din. Pero hindi ko ina-expect na may mapupuntahan akong kakaibang lugar at makakasubok ng kakaibang putahe. Si Sydney po. Sydney. Ay, JR, ito na, JR! Ay, si JR pala. Hoy, JR! Ako po kakain na naman. Dahil pala, di na ako nanghalian doon kala Nanay Rosie. Dumaan lang ako, Tagal ni JR. JR. Sydney yung pangalan niya na gusto niya itawag sa kanya. Pero totoo niya pangalan is JR. Yung ganyan ka lang Sakay na, JR. Malilibre tayong pagkain ni JR. Libre pagkain ni JR. Nakaikot na ako. Nakaikot ka na, pauwi ka na. Pauwi na ako. Madadaan ako itong Angono kaya dumaan ako dito. Papakainin tayo ng Sydney dito sa Balaw-Balaw. Pero Balaw-Balaw. Binansagang art capital of the Philippines ang bayan ng Angono, kaya hindi na din nakakapagtaka na mayroong ganitong restaurant and art gallery sa isang lugar. Balaw-Balaw started in the 80s as a painting studio, but today ay pinagsama nito ang solidong mga obra at masasarap na pagkain. Kaya hindi rin nakakapagtaka na isa ito sa best local restaurants dito sa probinsya ng Rizal. So yun mga tropa, nandito ako ngayon sa Balaw-Balaw dito sa Angono. Restaurant siya, pero yung second floor is parang museum ng mga wooden artwork. Iba-iba, grabe. Tapos meron pa dito ng statue ng Last Supper. Grabe. So yung baba niya is restaurant and nag-offer sila ng mga exotic foods din. So ang in-order namin ni Sydney, since ako pinapili niya, hindi ko pa natatry yung palaka.
So adobong palaka and then fried bamboo worm. So yun yung kakain namin today. Hindi pa rin siya nananghalian pero ang kakain namin exotic. Since ako pinapili niya. Pero sobrang solid yung second floor. Kasi ang daming artwork dito na kakaiba. Ngayon lang nakapunta rito, hindi ko alam tong balaw-balaw. So dito yun sa Angono, Bisaya. Solid oh. Tapos sa baba nito, meron siyang parang mga paintings like this one. So pa may mga paintings na pwede nyo tingnan. Sabi ni Kuya, pwede mo explore. Hanggang third floor siya meron pa. First floor and second floor, yun yung may mga artwork. And dito yung mga wooden curving or wooden curve na mga statues. Sobrang solid dito. Grabe, wala sa plano to pero napunta tayo dito. Pero tara, kaya tayo, tikman natin yung mga exotic food. Let's go. So, titikman natin yung adobong palaka. Let's go. Lasa nga siyang manok. Parang manok na. Masarap yung palaka. Parang siyang chicken niya. Tulad na sinasabi sa mga videos. Ngayon, titikman natin yung worm. Medyo maalat-alat, pero kaya namang kainin. So, kung titignan mo lang siya, mukha lang siya medyo nakakaano. Pero masarap. Bamboo worm daw to. Parang siya ano? Yung balat? Butcheron. Butcheron. Parang siyang butcheron. Parang siyang butcheron. Sarap. Sarap. First timers. Let's go. Tara, kain tayo. Mula nga sa Angono ay binaybay ko pa ang bayan ng Taytay at Cainta bago lumabas ng Rizal at dumiretso pa uwi. Uuwi na baon ang kakaibang experience sa ride na ito. Uuwi na may mga bagong kaibigan at lugar na maaari kong balik-balikan kapag napadaan ako sa mga probinsyang nabisita ko. So natapos na yung loop natin ngayong araw. Sobrang epic, sobrang solid. Sobrang solid ng mga nangyari. So ang main plano lang talaga natin is ikutin yung paligid ng Laguna de Bay. And along the way, habang tinitignan ko yung mapa, nakita ko yung mga ilang bayan na naalala ko meron palang mga tropa doon. Tinry ko lang kontakin. Una si Clarence sa Kabuyaw, sumagot. Tapos right now sa Angono, si Sydney sumagot din. So solid, naka-experience tayo nakakaiba, dagdag experience. And then may bago tayong mga tropa na nakilala, si Tito J, tapos si Tatay and si Nanay Rosie dun sa kinainan natin na pwede natin balikan kung sakaling mag-trip ulit tayo. Yun yung mga bagay na nakakatuwa sa mga ride, yung mga unexpected na mga pangyayari. And hindi ko talaga in-expect na may mga ganun tayong mapupuntahan, may mga ganun tayong makikilala, may mga tao tayong may istorbo. And solid, may mga napuntahan pa tayong lugar na wala naman sa itinerary pero dinala tayo doon ng mga tropa. So ilalagay ko na lang dito yung mga pinin kong lugar para sa Laguna Loop na ito kung ano yung sinundang kong mapa. Pero syempre, pwede rin naman kayo gumawa ng sarili nyo or meron naman mga nauna na meron silang mas magandang itinerary. But ako kasi talagang finalo ko lang yung paikot ng Laguna de Bay since gusto ko lang siyang ikutin. Wala tayong tourist spots na pinuntahan masyado today, pero may mga napuntahan tayong bago lang sa atin, no? So yun, sobrang solid ng ride na to. Maraming salamat kung maabot kayo hanggang dito. Thank you sa pagsubaybay, sa suporta, sa pag-like, pag-share, and pag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa mga dati nating mga tropa na nakasubscribe na at sa mga bagong subscribers at sa mga magsasubscribe pa. And again, ingat kayo lagi sa biyahe. Ride safe sa mga nagmumotor. God bless everyone. And thank you very much. Thank you very much. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Pauwi na. Let's go. Sobrang solid ng araw na to. Let's go. Kuya ng motor ni Tres, oh. Index tayo yan, oh.